Ang dopamine ay isang salita na tumutukoy sa isang molecule sa ating utak na responsible sa pagkakaroon natin ng sense of pleasure or happiness. At ang dopamine culture ay nakakatulong para sa mga sitwasyon kailangan nating makontrol o mapakalma ang ating mga sarili. At ngayong umaga, pag-uusapan natin ang iba't ibang usaping tungkol sa dopamine culture. Dito sa Share Ko Lang. Samahan tayong pag-usapan kung ano nga ba talaga ang epekto ng dopamine culture dito sa ating bansa. Let's all welcome. Kasama na po natin ang The One Psychologist, Sir Rainier Ladic. Hello po. Good morning. Good morning po sa inyo. Good morning Sir po. Rainier. Bati po muna kayo sa mga Bati kakada muna natin. sa mga followers. Hello po mga kakada, magandang umaga po and I hope sa discussion po natin for today is matutunan po natin about dopamine culture. Yes, mas maintindihan. Yes. Oo. At para mas maintindihan, i-explain mo na. Sige po. Parang magulo yata yung definition naming tatlo. Daldal namin kanina. Mas okay kung naman galing na sa'yo, di ba? Yes. Actually po yung word na dopamine, tumutukoy po ito sa isang molecule na matatagpuan po natin sa ating utak kung saan responsable po siya sa sense of pleasure or yung kaligayahan po natin. Actually po, ang dopamine culture, ito po yung parang hinahanap po natin yung mga aktibidad kung saan magkakaroon po tayo ng madali ang kaligayahan. Actually, ang dami pong mga pagbabago na nararanasan po natin sa mundo natin ngayon kung saan dati yung mga palabas ang hahaba, pero ngayon parang ang iikli na po. And then eventually is even yung mga relationships natin, parang nagiging instant na rin siya, di ba po? Sinama yun. May na rin. Yes, and then eventually parang ito po yung pino-point out na nagiging dahilan kung bakit po nahuhumaling yung madaming mga tao po sa paggamit ng devices at ng kanilang mga social media. Ayun nga daw, ang public enemy number 1 dito sa dopamine culture na ito ay, well, we can't say it's an enemy, but Yes. the culprit, ang talagang may kontribusyon Yung ay ang facilitator. smartphones natin. Correct. Exactly Diba? po. Dito ba nag-umpisa talaga ang lahat? Yes, Rainier? actually po, malaki po yung ambag po ng mabilis na pag-develop po ng technology natin. Kung mapapansin po ninyo, parang halos lahat po ng mga bagay is kaya na natin pong gawin in just one click lang. Correct. Kung saan, yung mga tao po kasi prefer po nila yung madali ang kasiyahan kesa doon sa parang naghihintay po sila. Yeah. Kumbaga may mga tao po na nasanay po sila sa mabilis na lifestyle. Kung saan gusto po din nila ng mabilis na pamamaraan kung paano po sila magiging masaya. Eh ano naman ang problema kung hindi natin bilisan Kaya nga. ang pag-achieve natin ng things like pleasure, like entertainment, like information, Kung at available saka naman din, responses, 'di ba? Yes, exactly. Well, actually, napapadali naman po talaga ng technology yung mga dapat nating ginagawa. Pero meron po siyang mga pros and cons. Siguro yung isa sa mga benefits po ng dopamine culture is kung saan dito po nakakatulong siya sa mga sitwasyon kung kailangan po nating makontrol or mapakalma yung sarili po natin. Kasi madami na po ngayong mga available na sources ng instant happiness po natin. Like for example po, mas mabilis na po nating nabibili yung mga gusto natin. Ang dami pong mga content sa social media kung saan napapaligaya po tayo nito. Then eventually, sa pamamagitan po ng lahat ng ito, is natutulungan po tayo doon sa mga sitwasyon na kailangan po natin ng agarang solusyon para mas maging okay po yung pakiramdam po natin. Pero, meron po siyang downside. Kung saan, parang dito mas bumababa po yung pasensya po natin. Yes. Kung oo. saan... Umiiksi. Yes. Umiksi lahat. Exactly po. Lalo na po sa mga bagay na kailangan po talaga ng oras bago natin po siya makamit. Ang dami po kasi mga tao na parang nagmamadali po sila na, Wala na magawa silang po yung mga tiyaga. bagay-bagay. Sir, Yes. isa ako dyan. Alam mo yung Ako. dopamine culture natin ngayon? Di ba napapanood tayo ng isang episode sa isang series? Tatapusin natin lahat yan. Binge-watching. Binge-watching tayo Kasama ngayon. yan, Di di ba? ba? Yes. Noon, hindi. Hihintayin mo yun 1 week Oo. bago next episode. So, May time slot. Time slot. Hihintayin Diba? mo. I-arrange mo talaga yung schedule mo kasi kapag hindi mo yan napanood, wala na. It's gone. So, biktima tayo doon. Di ba Ginagamit mas natin. okay na napapanood Mas okay. natin all in one sitting ang Yes, isang season? exactly. And actually, meron din... Hindi ka nabibitin? Yes.
And actually, meron din po siyang epekto sa attention natin kung saan mas umiikli daw po yung attention span natin. Actually, no. Like for example, kung mapapansin po ninyo, bumababa po yung tolerance ng ibang mga tao sa pagbabasa ng aklat, sa panonood po ng mga palabas. And at the same time, naaapektuhan din po yung kanilang pakikihalubilo sa ibang mga tao and even yung physical activities po nila. Ganun, ano? Ganon. Minsan kapag nakaka-apekto rin sa mga relationships, ano? Yes. Na parang kapag naging boring na yung boyfriend Yes. o yung girlfriend or biglang nakonsumi sila, ay, ayoko na. Yes. Ang bilis na masawa Dati ng mga kasi, tao. Thank you, next. Dati kasi Oo. parang matagal bago ka, kunyari tayo babae, matagal bago makakilala na naman ng iba. Ngayon, ang bilis na lang ng ways kung Minsan paano ka kasama mo makamit pa ng eh. iba. Meron ka na agad. Oo, inaariglo ka ng babae. Ay, aray! Tapos nakita ko rin yun, Rainier, sa mga Yes. anak ko, na parang kapag naging difficult ng isang task, ang bilis na nilang Yes. gumive up. Gumive up? Kasi Exactly. parang they're so used to getting something or getting what they want in an instant. Exactly. Na kapag halimbawa, meron akong pinagawa sa kanila, halimbawa, nagbe-baking kami. Alam naman natin, yung baking matagal. Oras Tapos talaga. mag-measure ka pa. Tapos, di ba, kapag Yes. ganun na yung several steps na before they get the good The outcome, reward. which is, Yeah. example, the cupcake, nag-give up na sila. Bibili na lang silang cupcake. Kung ano yung mas Magpapadeliver. instant. Pa-deliver na Yes. lang, isang click lang nandyan na. Sabi niya, Oo. Mom, one click only. What are you Kasalanan ng doing? fast food Gagawin yan. na siya. So, ayun, no, siguro that's one of the cons. Yes. Parang, wala tayong pasyensya for difficult tasks. That's right. We immediately give up. Tama po yan. Nababawasan din po ba ang appreciation sa mga matagal makuha ang isang bagay? Kasi di ba dati ganon? Yes, exactly. Well, the thing is, kapag po tayo, umiikli po yung pasensya po natin, kumbaga parang kasi sa ibang mga tao, mas okay na nararanasan nila sa kasalukuyan, yung kasiyahan. Kumbaga kasi when we think about the future, parang hindi po kasi natin sure kung ano mangyayari, kung talaga bang magiging masaya tayo sa hinaharap or hindi. So with that, parang mas okay na maranasan na natin siya ngayon. Tsaka the way we value these things ngayon, hindi Yeah. na siya ganun ka-valuable unlike before kasi pinaghirapan talaga eh. That's right. May oras, effort, sacrifice. Ngayon, one click, tas parang ang bilis na lang mawala yung value ng isang bagay Tama na yun. po yan. For that. Aww. Tsaka, ano ba ang mga concrete measures na pwedeng gawin ng ating mga kada to rid themselves of this habit of always wanting to be entertained, always wanting to be engaged, na bawal na babor. Di ba? May ganun Isn't eh, that no? even That's right. harmful for our brain? Minsan, ano lang eh, kasi di ba you're supposed to let your thoughts Yeah. like Yes. just Sit. wash over Yes. you sometimes. And that happens when we're idle. Pag wala tayong pinapanood. Kasi passive yung ano eh, di ba? Yung pagsuscroll, Yes. yung panonood. Pero kung wala tayo nun, baka makapagplano pa tayo ng future Yeah. natin. Tama. Makapag-isip tayo ng actual thoughts na sariling atin at hindi ibang tao. Di ba yung pag Yes, nakatulala that's ka right. lang, nakatingin somewhere, ganyan. Dami mo nang naisip na plano. Yes. So, should we rid ourselves of this dopamine culture, Rainier? Actually, sa ano po no, sa bilis po ng development ng technology at ng mundo po natin. Actually, hindi po natin siya completely maiaalis po sa atin. Yung dopamine culture. Ang kailangan lang po natin gawin dito is yung ma-adapt natin yung culture na ito, then eventually mag-adjust tayo. And then at the same time is maging responsible po tayo sa mga ginagawa po natin. Kasi ang mahalaga din po dito is magkaroon po tayo ng balance sa everyday living po natin by recognizing na hindi naman po lahat ng mga bagay is madali po nating makukuha. So, kailangan awareness lang. Yes. Kasi sa tingin mo, hindi na talaga natin matatanggal to. Exactly. Oo. Pero- Kasi halimbawa, like, me, now that I know that there is such a thing and I'm aware of it, when now I'm using my phone, I can ask myself na parang, how is this using my phone and scrolling keeping me from being a good Yes. mom? Di ba? Kasi, or a good spouse, or a good friend, di ba? Yes. Ikaw na lang din talaga magtatanong sa sarili. Alam mo, I must confess that that this actually crossed my mind. Kasi meron akong sinosolve na problem, pero yung problem na yon, it's so annoying and irritating na parang bakit kasi
hindi na lang parang, ano na lang to, editing a video for posting on social media. Can't I just do that my whole life? Minsan naisip ko na rin yun eh. So, without knowing na, yan na nga, meron na akong dependency dyan sa dopamine. Dopamine na yun. culture. Dopamine culture. So part ka na nun. Oo, so ngayon, may hindi tayong awareness ka na, lahat. pwede mo nang sabihin sa sarili mo, ops, Oops, it's acting Yes. up here. oo. The dopamine culture. This is part slow of living muna life. tayo. The curveballs, the difficulties, the the boredom. Yes. This is life. Yes. Hindi Correct. life yung social media. Yes, exactly po. Sinasabi nga po nila na we should be the one in control sa mga devices natin and not the other way around. So ngayon, if may mga bagay na ginagawa natin na too much, may dopamine detox din? Yes, exactly. Ano po yun? Yung dopamine detox, ito po yung parang conscious po natin na pagbabawas or pagtanggal ng mga aktibidad kung saan nagdadala or nagdudulot po siya ng madali ang kaligayahan. Pero itong itong dopamine detox, dapat ginagawa po natin siya doon sa mga specific na aktibidad kung saan, kasi may mga activities po kasi na akala natin helpful para sa atin. Pero eventually, meron po pala siyang harm sa atin. Like for example, yung mga napapanood po natin sa social media, akala natin nakakatuwa siya, pero eventually, meron po siyang epekto sa ating mental health. Siguro another example po dito is yung mga tao na nahihilig po sila sa bisyo. Kailangan po talaga nila ng dopamine detox or completely dapat tinatanggal po yan. Kasi parang for them, meron nga po itong panandaliang kaligayahan, pero mas marami po siyang negatibong epekto para sa ating kalusugan. Like? Paano? Tell us. Paano siya Paano yung mga- nakakasama? Oo. Yes. Kasi syempre, pagka na-experience ka ng happiness with something, you're gonna keep hitting that Craving same for hit. that. Yes, Correct. exactly. So that you can experience the happiness again. Yes. Pero Yun- parang diminishing return siya, no? Yes, tama po yan. Yun nga po yung iwasan po natin, yung sobrang dependency po natin sa mga entertainment, sa mga devices po natin. Kumbaga parang nakakaligtaan na po natin yung individuality natin. Na we can actually live even if hindi tayo madalas na gumagamit ng mga technologies. But then, of course, napaka-significant na po ng technology sa buhay po natin ngayon. Pero from time to time, kailangan po napapatunayan natin sa ating sarili na hindi lang sa ganitong pamamaraan tayo nagko-cope up, kundi meron tayong iba pang mga coping strategies para at least mas maging matatag yung ating pagkatao. Ano nga ba yun? Oh, nakalimutan na. Mabilis. Remember, may mga kaibigan ka? Remember before, we don't have online Kaya nawawala na world? yung social life, di ba? Kaya meron din sila, pag lumalabas na tayo, parang disconnect to connect. Go to nature. Eh, ang problema, Slow minsan living. pag nagmi-meet up tayo, nasa cellphone pa rin ito. Yun, Yes. yun, while waiting sa food, Yung iba nga, nabubork. ipipicturahan mo meron pa nga yung mga pagkain. events na ipapasurrender sa'yo yes. yung phones mo. Parang, ano nga ba to? Merong wedding din. Weddings, concerts, they make you surrender it para you're just living in the moment and not Yes. capturing it on your Focus. phone. Exactly. So, doon ba pumapasok po yung dopamine menu na nakikita yes. nating online? What Exactly. is that? Ang dopamine menu po is parang listahan lang naman po siya ng mga aktibidad kung saan merong mga natural tsaka healthier ways para at least mas maging masaya po tayo. Like for example, sa paggising sa umaga, ano po bang madalas natin ginagawa? Di ba madalas po Sometimes sa we atin? touch our phones. Yes, cellphone ka Agad-agad. agad. Pero hindi po natin alam na meron pa palang mga alternative ways para at Correct. least mas maging masaya tayo in a healthier way. Like for example, why don't we in the morning, why Go don't for we a go run. out? Yes, go for a run. Correct. Yan, maglakad-lakad tayo, mag-ehersisyo tayo. Then siguro sa tanghali, kung meron tayong time na mag-aral, magbasa ng aklat, makinig ng music, gawin po natin siya. And ang mahalaga po dito is yung nakikipag-connecta po tayo sa kapwa-tao natin. Hindi po dapat natin nakakalimutan yung socialization. Yan, makipaghalubilo po tayo sa mga kaibigan natin, sa mga kapamilya natin. Kasi those are the natural ways para at least ma-stimulate natin yung dopamine para maramdaman po natin yung happiness. Sir Rainier, may mga nakita kasi akong videos, no? Nag-research ako about this dopamine menu. Merong mga nakasulat doon, starters, main yes. dish, Oo. dessert. So ano yung mga yun? Mga ano lang po Nagutom yan. ako eh. Mga combination lang po yan ng mga aktibidad na pwede nating gawin sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Then meron nga po yung parang specials, yung holiday. Oh, Like yes. kung meron kayong oras, meron kayong pera na mag-travel, gawin natin yan. Kasi hindi lang naman po dapat tayo sa tao kumukonekta, pati din po sa nature. Yeah, correct. Yan. Oo.
slow living. Makakatulong ba, Rainier, yung halimbawa, you go into a detox? Parang ginagawa yan minsan ng mga kada natin, 1 month. Social media dito. No social media. Kaya 1 month? Baka yung 24 hours, hindi pa kaya. Makakatulong ba yung ganun? Actually, makakatulong po yan. In any amount of time? Or mangangati na kayo? Actually, Naku, sinabi niya dun sa post ko. Or ilan na ba nag-like? Actually, makakatulong po yan. Kasi parang, ano po yan, escape. Kumbaga, ang escape, hindi naman po talaga siya masama. Lalo na kapag, for example, mag-escape tayo momentarily, tapos babalikan po natin siya. Kumbaga, yung ibang mga tao po kasi nagde-detox sila. Kasi siguro nagiging toxic na yung social media environment. So, kailangan po nila na i-uninstall yung application. Then, eventually, kapag mas ready na po sila, kapag may kalakasan na po sila, tsaka po sila bumabalik. I think ang pinakamalala dito is sa bagong generation natin. Sa kids. Sa kids. Oh, Kasi yes. tayo, naranasan naman natin, Share na-experience mo na na natin na naman wala. to pag uwi ko sa Diba? bahay, mamaya. Kailangan sila ng menu, Mama P. Dopamine menu sa mga bata. Feeling ko. Malilecturean ko na naman yung mga anak ko. Diba? Kasi nakikita ko na yun sa kanila, yung mga troubling symptoms na parang they easily give up, they don't wanna go outside, ayaw nilang maglakad or mag-physical activity. Siyempre, di ba? And I guess it starts with us parents kasi kapag nakikita tayo nagbe-binge watch, siyempre sila rin magbe-binge watch. Yun nga sana yung itatanong ko, Mama P, gaano kahirap na, di ba, Gawin as a yan. parent, na Oo. gawin yun. Kasi sila, nakasanayan nila nakikita sa friends, dahil nga nagsuschool na sila na parang, ba't ganito? Iba kong friends, ito yung ginagawa, ba't etong si Mami, hindi na ito pinapagawa? Parang ganun. Parang Ang we hirap need to ba? practice Ang delayed hirap kasi gratification. lalo na may mga pinapanood sila sa social media. Yes. Tapos napaka-ideal nung mga Yes. napapanood nila. Halimbawa, if they go to let's say an amusement park, itong influencer na to, binigyan ng all-access passes sa lahat ng sulok ng amusement park, na wala naman kaming ganun. Yes. So parang pag nagpunta sila sa amusement park and they don't get the same kind of treatment, parang nabawasan yung pleasure or Exactly. nabawasan yung happiness, yung fun, nung Yung visit parang kahit gawin nila tong ride na to, hindi pa rin ganun kabuo O kasi yung hindi nila, happiness hindi nila katabi Yes. si Mickey Mouse. So how do we Parang bring wait lang back? naman. Hindi naman natanda ko katabi si Mickey Mouse. Naintindihan ka namin, Mama Mama P, how do we... May hugot. How do we bring back the delayed gratification sa mga bata? Yan kaya, feeling ko that's the only way. Yes, Explain. that's Ko na yung mga Takes a gadget na while. yan. Hindi pa, paano nga? Okay. Bali, sa maipapayo ko lang po, no, kailangan talaga sa mga magulang is maging ehemplo talaga sila, maging example talaga sila. At sila talaga yung maging in control sa gadget use. Kasi talagang meron ding negatibong epekto kapag nasusobrahan yung mga bata sa paggamit ng mga gadgets. So, kailangan talaga ng dynamic activities ng mga bata. Kumbaga, hindi lang puro gadget, dapat may play. Kasi mahalagang parte ng pagiging bata yung play. Play Then outside. siguro, yes. Then siguro po sa mga mas nakakatanda, kailangan pong alalahanin natin yung katotohanan na hindi po lahat ng bagay ay makukuha natin ng madalian. Kailangan maging responsable po tayo sa mga ginagawa natin. Correct. Ang dopamine culture po kasi is nakakatulong po ito sa mga sitwasyong kailangan natin ng agarang solusyon para maging okay yung ating pakiramdam. Pero yun nga po ang tatandaan natin, kailangan pahalagahan po natin yung proseso. Dahil yung mga bagay po na hinihintay natin at hindi natin nakukuha ng madalian ay mas pinapahalagahan po natin yan. Tama. Di ba, lagi natin sinasabi niyan, it's not the final destination kung hindi yung journey yung Yes. importante. At yan din po ay, it applies to things Everything. before pre-smartphones, it was already applying and it applies pa rin up to now Yes. in this dopamine culture. And Maraming remember, salamat, easy Rainier. come, easy go. Kaya wag natin dyan. Salamat, Rainier. Maraming salamat po. Maraming At salamat. para I know that you're also a content creator. So, Yes. mayat-maya nag-check ka rin ba ng mga... Ay, yes. Relate. Nag-check ng mga likes. Para kung din itong sa akin po content itong... ba? Pero saan ka po mahanap ng ating mga kada for further? Ayan, you can follow me po sa Facebook page, The Juan Psychologist.
Yon. Pero wag naman pumayat-maya. Yun na rin po ang sabi ni Sir Rainier. Maraming salamat, Maraming salamat po. At sana pa marami po kayong napulot na aral. At least, di ba, be aware that there is such a thing na para ma-control din po natin yung mga urges natin to be always on. To be always entertained, to be always stimulated, di ba? Let's take more participation in actual real life than life on our phones. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!